Pilipinas. Muli, ako ang inyong lingkod, ang nag-iisang matinik na detective para sa mga kasong loan default. Ang nag-iisang Mr. Jomari di maunahan. Sa dami ng loan application araw-araw, hindi lahat napapagbigyan, hindi lahat nakakabayad. Some just vanish into thin air and some just stop paying. At ito na nga tinatawag natin credit risk. Ang mga posibilidad na hindi agad makakabayad ng borrowers sa kanyang mga utang. At kapag nangyari nga yun, wala na. Damay na lahat. Maging ang bangko, investors, empleyado, at baka ang buong ekonomiya. Kaya tara, samahan niyo akong lutasin ang credit risk case file number 008, The Ghost Loan, The Hunt for Mr. Z. That's why, in this case, we investigate. Pero teka, bago tayo maghuli ng salarin, alamin natin muna kung ano nga ba ang kahulugan ng credit risk. Mr. Gerard, maaari mo bang ikwento? Ako si Gerard, isang lending officer. 3 taon na sa industriya pero ngayon lang humarap sa ganyang kaso. Case file number 008, si Mr. Z, businessman mula sa Iloilo. Kompleto sa requirements, audited financials, business permit, good credit history. Para bang textbook case ng ideal borrower. Kaya hindi kami nagdalawang isip na approve agad ang loan. Pero 4 na buwan ang lumipas, naglaho siya. Hindi sumasagot sa tawag, sa text, email, kahit sa field visit, wala. Ghosted, literal. Credit risk ang tawag dito. At hindi ko ito kayang isolve mag-isa. Hello? Good afternoon, Miss Camille. I need your help. May nawawalan tayong isang borrower. Okay, let me check. So, I mean, first step, kailangan muna nating alamin kung ano nga bang pangalip ang meron tayo. Like, criminal profiling, pero para sa borrowers. Para mga suspect sa isang krimen, kailangan kilalanin para masugpo. Ito ang mga pangunahing uri. Default risk. Ito ang pinakadiretsong uri kapag hindi nakabayad ang borrower. Gaya na nangyari kay Mr. Zane na default agad ang kaso. Pero ang tanong, bakit siya na-default? Kung alam natin ang ugat, may iwasan natin ang susunod. Concentration risk. 70% ng loan portfolio ng branch ni Marco ay nakapokus sa logistic sector. Ibig sabihin, kung may nangyaring masama sa industriya, domino effect yan. Si Mr. Zane, logistic din ang kanyang negosyo. Kaya hindi lang siya ang problema. Buong portfolio ang nasa panganib. Counterparty risk. Ito naman ay lumalabas sa mga derivatives or financial contracts. Wala tayong kaso niyan. Buti na lang. Pero kung meron, dapat doble ingat. Country risk. Global ang negosyo ni Mr. Zane. Umasa siya sa imported raw materials. Nung nagkaroon siya ng currency restriction sa abroad, natigil ang imports. Ang epekto, nawala ng operasyon, nawala ng kita, at tuluyang di nakabayad. Counter risk yan. At ngayon naman, kailangan natin sukatin ang epekto nito sa bangko. Balik sa iyo, Detective Jomari. Ayun, narinig at nalaman na natin ang mga types of credit risk na posibleng related sa kaso ni Mr. Say. At ito na nga po, ang real-time update sa epekto ng kaso ni Mr. Say laban sa bangko. Unang-una, meron tayong financial loss. Ito po yung loan loss provision na ginagawa ng accounting. Ibig sabihin, parang ipinapanalangin o ginugusto lang nilang hindi nabayaran yung loan. Kumbaga, binabawasan na sa kita ng bangko. Kumbaga, maliit lang ang loan pero kung may 5 Mr. Say siguro, yari ang earnings. Pangalawa, meron tayong reputational damage. Ito po yung mga depositors na nagtatanong na, safe pa bang maglagay ng pera dyan? Okay pa ba sa bangkong ito?
Kasi sa panahon ng social media, isang chismis lang, pwede na mag-withdraw ng kumpiyansa ng buong community. At pangatlo, we have regulatory penalties. Sabi, under the BSP o Bangko Sentral ng Pilipinas rules, kapag hindi ka nag-report ng non-performing loans ng tama, pwede kang mapatawad ng multa o suspension. Hindi lang pera ang mawawala, pati na din siguro yung license at ang malaga, yung tiwala ng regulators. Oops! Time's ticking. Eugene, nasa iyo na ang bola. Good day everyone, I'm Miss Eugene, a risk officer, and welcome to our Risk Club. Lahat ng mga tools na ginagamit dito ay para pang-protekta sa bangko laban sa mga panganib tulad ng kaso ni Mr. C. At isa sa mga tools na ginagamit namin ay credit scoring. Yes, makikita natin dito na mataas ang score ni Mr. C, pero may butas ito. Ang cash flow volatility na kasi ay hindi na-analyze ng maayos, na kung saan scoring lang ang tinitingnan, hindi ang seasonality ng kanyang kita. Dapat may mas granular na analysis. Ang pangalawa naman nating tools ay ang tinatawag nating monitoring systems. Ito naman, kung may early warning system ang bangko, sana nakita ka agad ang red flags. Red flags, gaya ng delays sa payments, mga decline in sales, at saka mga change in supplier activity. Then, tumakot naman tayo sa pangatlong tools, which is the diversification. This means na too much exposure sa isang sector, which is logistics, isang risk event lang, sabay-sabay ang tama. Kumbaga, sa tinatawag nating rule of thumb, huwag ilagay ang lahat ng itlog sa isang basket. And then, lumako naman tayo sa ating fourth tools, which is the risk-based pricing. Dito naman, hindi lahat ng borrowers pantay. Kung mas risky, mas mataas dapat ang interest rate para may buffer ang bangko. Yun yung pang-apat nating tools. And then, last is ang ating pang-fifth tools, which is the collateral and guarantees. So, dito, for example, may pick-up draft na nakakulateral, pero hindi sapat. May value siya, pero limited. So, ang lesson dito, lagi natin i-check ang collateral coverage ratio nito. Pero nga, may tumatawag mula sa borrower side. Yes, Lisa? Hello, good afternoon. Si Miss Eugene po ba ito? Yes, ma'am. This is Miss Eugene. This is Liza, ang huling nakausap ni Mr. Z after ng bagyong Odette. Literal na bumagsak ang sales niya, 2 linggong walang kuryente, at talagang bumagsak yung health niya. Pero ito yung mahalaga, gusto pa rin niyang magbayad. Kaya in-offer ko ang loan restructuring, binawasan ng monthly amortization, pinababa ang loan term, at binigyan siya ng 3-month grace period. Nice one, Lisa. Kung mabuhay ang negosyo niya, mababayaran din tayo. Pasensya na po talaga sa delay, Ma'am Lisa. Hindi ko alam kung paano ko magsisimula. Ang totoo niyan, sinubukan kong ayusin ang negosyo pagkatapos ng bagyo. Pero halos 1 buwan kaming walang operasyon. Nawalan kami ng kuryente, nasira ang mga kagamitan at pati supplier ko sa abroad hindi na muna nagpapadala. Naiintindihan ko po, Sir C. Pero kailangan din po nating masigurado na kahit paunti-unti, may pag-asa pa rin makabangon ang negosyo. Kaya nga po andito ako para tulungan kayong manap ng paraan. Willing po ba kayong magbayad kahit gradual lang? Opo, ang totoo niyan, nagsimula na naman ako magbenta ulit. Maliit pa lang pero may mga order na. Ang kailangan ko lang ay konting panahon at suporta. Hindi ko kayang bayaran yung original amortization ngayon pero kung mabawasan muna, makakahabol din ako.
That's good to hear. Kung gusto niyo po, pwede tayong gumawa ng bagong payment schedule. Bibigyan kayo ng 3-month grace period para makarecover muna. Tapos, saka na lang papasok ang mas maliit na monthly payments. Pero kailangan ko po ng commitment galing sa inyo ha. Ma'am, kahit may utang ako, may dangal pa rin akong pinanghahawakan. Hindi ko ito tinatakbuhan. Kung bibigyan niyo ako ng pagkakataon, ipakikita kung kaya ko itong bayaran. At kahit kailan hindi ako nawala ng respeto sa tiwala na ibinigay niyo sa akin. At yun ang senyales. Hindi lahat ng default ay dahil sa panliloko. Minsan, disaster lang talaga. Kaya importante ang kausap, hindi lang numbers. Kaya pinirmahan namin ang restructuring agreement. Minsan, hindi kriminal ang borrower. Victim din sila ng sakuna, ng ekonomiya, o hindi inaasahang pangyayari. Kaya naman, empathy is risk management too. Yun lang, Miss George. Thank you so much. Bukod kay Sir Gerard, ibabahagi rin ni Miss LVP Aurin, isang loan officer, ang kanyang mga naging karanasan patungkol sa credit risk management. May karanasan po ba kayo na isa borrower ang mukhang okay sa papel pero naging problema later on? Yes. Ganito yon. May isa kaming client, ang ginawa, yung ATM niya, pina-close account niya. So, hindi namin alam, hindi kami in-inform na bigla niya ipina-close at nag-open ulit ng panibago. Siya ay sa suspensionate. So, ngayon, ang ginawa niya, pinalos niya yung kanyang ATM. So, wala kami ma-withdraw. Yun, hinanap namin siya, tapos hindi namin natagpuan, nagtago siya na nagtago. Hanggang sa hindi na nakabayad. As of now, wala pa rin. Ito po yung follow-up question. Ano naman po ang pinaka-challenging na bahagi ng pagiging loan officer na may hawak ng credit risk? Nako, ito yung pinaka-hassle dyan. Yung kami, ano ba, may client kami, ano, ang gagawin ng aming kalaban, aagawin sa amin. So, ang gagawin, bibigyan ng magandang offer si client para lumipat sa kanila. So, ang gagawin namin yan, doon kami magtatatay up. So, kailangan pantayan namin yun para hindi umalis sa amin. Lalo kapag good payer. So, hindi namin nakahayaan ng isang client na mawala sa amin kapag magandang magbayad. Last po, ano naman pong advice ang may bibigay niyo sa mga gustong pumasok sa larangang ito? Siguro ang magiging advice ko, sana ang mga kliyente ay huwag laging pasaway. Usually, pag lending, more on pasaway. Merong maganda magbayad, merong mahirap magbayad. So, kailangan maraming pasensya. At lalo na kapag matatanda ang customer, kailangan habaan ng pasensya dahil sila yung makukulit. yun. Pero hindi lang bangko ang nagpapautang ngayon. Nandiyan ang mga marketplace lenders, mga app-based platforms na minsan mga walang sapat na risk check. Iba ang risk profile nila. 10-pan borrowers, walang credit history. Pwede rin fake accounts or ghost borrowers, mas mahirap i-assist. Pero may sagot ang teknolohiya at ito ang mga gamit namin ngayon. Una sa mga ginagamit namin ay ang mga machine learning models. So, kaya nating i-track ang behavioral patterns ng borrower. Hindi lang kung may utang, kundi paano siya gumamit ng app. At saka kung lagi ring late, etc. Pangalawa naman, ang alternative data. Minsan, mas marami kang malalaman sa phone usage, e-wallet history, at bills payment kesa sa traditional credit history. And ang panglas naman ay biometrics and e-KYC. Wala ng fake ID, real-time verification, facial recognition, at digital signature. Lahat para sa fraud prevention. So, ano nga ba ang future ng credit risk? Meron tayong tatlo. Una, predictive, proactive, and personalized para sa future trends. At ang una na nga po dito ay real-time monitoring. Kapag may mispayment o unusual transaction, dapat may alert agad. Pangalawa, open banking. Access sa borrower, data mula ibang financial institution para mas buo ang pictures.
And last, AI underwriting. Kaya nang magdesisyon ang system mismo based sa historical risk behavior at market trends nito. Therefore, hindi na ito tungkulin ng isang tao lang. Buong ecosystem na, mula credit history, officer hanggang AI system, nagtutulungan para protektahan ang bangko at ang borrowers. Kaya naman, hindi lahat ng credit risk ay disaster. Kung meron tayong tools, teamwork, and empathy, ay tsak kaya itong lutusin. Hindi lahat ng borrowers ay masama. Minsan, kailangan lang din nila ng second chance. Data is power. Kung may AI, mas mabilis at madali ang decision making. At kung may sistema, may seguridad. Case file number 08, solved. Case closed. Thank you, Mr. Z.